So yung meron tayong slide dito on the comparison ng mga techniques na binanggit ko kanina, no. So um, kailangan nating malaman or kailangan nating ma-identify kung ano ba yung target natin, no, na concentration ng mga elements or ng mga metals doon sa mga samples natin. Kasi iba-iba silang tinatawag na detection limit. So halimbawa, gusto mong mag-analyze ng mga heavy metal sa tubig, sa rivers, for example, so malaman kung gaano kataas yung level ng pollution o kung meron ba in the first place. So makita natin dito sa graph na yung flame AAS nasa ppb to, no? So 100 ppm, pag medyo mataas yung concentration, okay siya. Pero minsan kasi, pag nakita mo yung result, nakalagay negative, di kaya minsan 0.000 something. Iisipin mo, ay wala palang lead dito, ay wala palang cadmium dito, wala palang mercury dito. Pero mali yung ganong interpretation. Bakit? Kasi maaaring hindi lang kaya ng makina na basahin or i-analyze yung level ng metal doon sa na-existing doon sa sample mo. Baka naman kailangan mong gumamit ng isang makina na mas mababa yung detection limit. For example, in this case, yung tinatawag na ICP-MS. So, fortunately, meron tayo ito sa DLSO. So, in case kailangan nyo, pwede nyo ipadala yung mga samples nyo later on. Pero karamihan kasi ng mga lab, flame AAS yung meron. So, kapag hindi nyo siya na-detect dito, you can do due diligence, for example, or if you have additional funds, pwede nyo siyang i-subject into ICP-MS or graphite furnace AAS na mas mababa yung detection limit. So actually, it will also depend on your target. So mamaya may kita niya dun sa dulo ng aking presentation yung mga references din nating gamitin para malaman kung o para i-direct tayo dun sa tamang preparation methods. And in addition, ipapakita ko rin mamaya yung DNR administrative orders kasi doon nakalagay kung ano ba yung mga limits ng certain pollutants sa environment. So makita niyo yun mamaya. Dito naman sa kabilang figure, makita natin dito yung difference nila. So nakikita natin dito na yung AA at ICP destructive. So, ibig sabihin nun, yung sample nyo, pag i-analyze nyo sa AA at ICP, huwag nyo expect na babalik sa inyo ng buo pa. Okay? Kasi kailangan ba sa akin yung sample, no? Sa madaling sabi. Mamaya ipapakita natin kung paano ginagawa yun. Samantalang sa XRF yun nga, kung pwede ipapelletize mo lang siya, so mas madali na gamit, hindi niya sisirain yung sample mo. So, etc. May mga iba pang detalye pero hindi na siguro natin i-cover muna para dito sa ating usapan ngayong umaga.